Babati po ako sa inyo lahat ng isang magandang umaga at ang biyaya po at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at sa ating Panginoong Hesus ang sumating lahat sa araw na ito. Isa pong napakagandang ugali ayon po sa banal na kasulatan na tayo ay magbasa at magsiyasat ng banal na kasulatan. Napakarami pong libro o aklat na maaari po tayong pagkaabalahan at basahin. Katulad ng mga pocketbook, yung mga romance novels. Napakarami pong libro na po pwede tayong basahin sa ating buhay. At ang mga libro ay bahagi na po yan ng ating pamumuhay. Wala na po tayo ay maaaring nasa tiyan pa lamang ng ating mga nanay. Maaaring tayo ay binabasahan na ng ating mga nanay nang tayo nasa kanilang sinapupunan pa. Hanggang sa tayo ay lumabas, hanggang sa tayo ay unti-unting lumaki. Kasama na ang libro sa mga bagay na binibigay sa atin o binabasa sa atin ng ating mga magulang kung tayo ay bago matulog sa gabi o kung tayo man ay pumapasok sa school. Minsan requirement yun yung mga Bible ay mga book reading, kung saan ang mga libro naman ay libreng hiramin at isusoli mo lang doon sa borrowing kung ilang araw man yun, isang linggo. Basta isusoli mo ay magagamit mo siya ng libre. Ang banal na kasulatan ay isang aklat na bagamat ito ay binibili natin, kung tayo may internet, masisearch natin yung Bible. Meron din mga Bible apps sa ating mga telepono na pwede natin install kung saan may access tayo sa banal na kasulatan. Ang mga taga-Berea ay naging lalong mararangal kaysa mga taga-Thessalonica sapagkat sinisiyasat nila araw-araw ang mga kasulatan kung totoo ang pinapangaral ng mga apostol. Isang karangalan ng isang tao, isang honor ng isang tao na siya ay magsiyasat, magsaliksik ng banal na kasulatan. Pagkat niisip din naman natin na sa pagsasaliksik natin ng banal na kasulatan, tayo ay kakaroon ng buhay na walang hanggan at ito ang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay ang gabay natin sa ating pamumuhay. Ang mga banal na kasulatan, gaya nga na sinasabi sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17, ngunit mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan ay na makapagpapadunong sa inyo sa ikaliligtas. Ang mga banal na kasulatan ay nandiyan at mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagsansala, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos, yan ay magagamit sa pagsalangsang, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kaya nga, meron tayong gabay sa ating pamumuhay kapag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan. At isa sa pinakamahalaga yung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa 6:19 hanggang 24 ng Mateo. Ang sabi niya, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa lupa o sa mundo. Dahil dito ay may
mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. So ang paalala ng ating Panginoong Jesucristo, ginamit niya yung salitang huwag. Do not. Huwag. Ano yung kanyang inutos na huwag gagawin? Huwag mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Bakit? Dahil meron, sabi niyang, insekto, sa English yun, moth and rust. Nasisira sa inyong kayamanan at meron ding magnanakaw na kukuha nito. So, bata pa lang tayo, tinuturuan tayo na tayo ay mag-ipon, mag-impok. Yan. Kaya nga meron tayong piggy bank, meron tayong alkansya, na doon sa alkansya hinuhulog natin yung mga barya natin, yung pera natin. Pagka meron tayong pinag-iipunan, maaaring meron tayong gustong bilhin, iipunin mo yun ang iipunin hanggang sa pag napuno mo, bibiyakin mo na yung iyong alkansya, bibilangin mo kung magkano yung iyong naipon at kung sapat na upang mabili mo yung kailangan mo. Yung ginagawa natin yun na tayo nag-iimpok, nagtatabi, nagtatabi tayo ng halaga, yun ay sapagkat iniisip natin yung ating kinabukasan. Kaya nga yung iba natuto na rin na mag-ipon ng salapi sa bangko. Dahil sa bangko at least mayroong tubo. So, nag-grow yung kayamanan. Alam natin na yung ating kayamanan, maaaring kung yun pera mo cash, kung yan papel, maaaring masunog, maaaring mapunit, maaaring mawala, maaaring kupitin, maaaring nakawin, snatch, pwedeng hold upin ka. Maraming dahilan kung paano yan mawawala. Kaya ang sabi, huwag mag-ipon ng kayamanan sa langit kasi mawawala yun. It is only temporary. Pero ang utos sa atin mag-ipon. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakapapasok na magnanakaw. So, kung tayo ay nag-iipon ng kayamanan sa langit, walang insekto, walang kalawang at wala ring magnanakaw, gaano man kagaling yung magnanakaw, hindi po pwedeng nakawin yung kayamanan natin na ating iniimpok o iniipon sa langit. Katulad din yan nung pagpapayaman. No? Yung pagpapayaman, kasama yan sa buhay ng tao yung magsisipag. Pagka masipag ka, natural, andun yung pag-asa mo na ikaw ay yumaman. Kung tayo ay nagsisipag upang tayo yumaman, kailangan din naman tayo ay magsipag sa mga gawaing espiritual upang tayo ay magkaroon ng kayamanan sa langit. Kailangan mayaman, kung maging mayaman ka sa lupa, maging mayaman din tayo sa harapan ng Diyos. Sapagkat kung ating maalala ang talinghaga ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang kinuwento tungkol sa mayamang haling. Na itong mayamang ito, sa panahon, siya ay nagsabi sa kanyang sarili na marami siyang inani, kaya sabi niya hindi sapat yung aking kamalig o yung aking bangan. Gigibayin ko yung
dati kong kamalig, magpapagawa ako ng bago. Tapos ilalagay ko doon lahat ng aking ani. Tapos sasabihin ko sa aking kaluluwa, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka sapagkat secure na ang kinabukasan niya. Secure na ang kinabukasan mo, kumain ka, tuminom, mayaman ka, secure. Pero sabi ng Panginoon, sa gabing ito, kukunin ng kaluluwa mo, yung lahat ng iyong hinanda ay mapapasa kanino kaya. Kaya ganun nga, ang sabi niya, ang mayaman sa ganang kanyang sarili, ngunit hindi mayaman sa harapan ng Diyos. Kung tayo ay nagpapagod, kung tayo ay gumagawa para tayo ay umasenso sa ating pamumuhay, magkaroon ng maginhawang pamumuhay, para rin naman sa ating kaluluwa, sa darating na panahon, isang secure na kinabukasan ng ating kaluluwa, ang ating ginagawa kung tayo ay magsisikap na gumawa ng mga bagay na ipinag-uutos sa banal na kasulatan. Tayo ay gumagawa ng ating kamay, bahagi yan ng ating pamumuhay. Kaya nga tayo ay nag-aaral, kaya nga tayo ay kumuha ng mga course, man yan, trade, technical course, pumunta ka man sa university, nag-empleo ka man after ng high school, nagtrabaho ka na, o kumuha ka ng 4-year course sa university o 2-year course o whatever it is. Ang dahilan ng lahat ng yan ay upang maging equipped tayo sa kaalaman at kasanayan, skills, para tayo ay makapasok ng trabaho, makapaghanap buhay. Kung gayon, makukuha natin yung ating mga pangangailangan. Ang salapi ay napakahalaga sapagkat ito ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Sumasagot sa ating mga pangangailangan. Salapi, ang pera ay kailangan upang mabayaran natin yung ating power bill, yung ating bayad sa kuryente, sa heating, sa air conditioning, or sa ating bahay, sa ating groceries. Lahat ng yan, panggasolina mo, pambayad mo sa sasakyan, lahat ng yan, kailangan mo ng pera. Kaya nga ang tao nagsusumikap na makapaghanap buhay upang tayo ay magkaroon ng ikabubuhay. Subalit ang mga nakinig ng salita ng Diyos na natanim sa mabuting lupa, ito yung ating dapat nagayahin sapagkat yung natanim sa mabuting lupa, ito yung mga nakarinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos ito ay kanyang naunawaan at siya nagbubunga siya. 100, paring 30. So doon ang pagbubunga, ibig sabihin tumutupad sa kanyang mga salita. Sapagkat ang nangyayari nga kung magkamisan sa kagustuhan natin na tayo ay yumaman, kagustuhan natin na tayo ay umasenso, umangat sa pamumuhay, ang nangyayari natutokso tayo ng maraming bagay. Kaya kahit sa anumang paraan, gagawa tayo ng paraan upang tayo ay kumita ng pera. Pero hindi yon ang iniutos sa atin ng banal na kasulatan, na tayo ay magsikap din naman sa paggawa ng mga kalooban ng Panginoon. Kaya nga tayo ay dumadalo ng ating mga panambahan upang tayo ay makapag-ipon din naman ng ating kayamanan sa langit. Tayo ay nagbibigay ng ating makakaya na halaga bilang ating tulong sa iglesia, sapagkat niisip naman natin na sa paggawa natin yon, tayo ay nag-iipon ng kayamanan sa langit. Ang ating mabubuting gawa, yung ating pagdalo sa pagkatipon, yung ating paggawa ng mabuti at yung pag-aapuloy. Lahat ng ito hindi natin kinalilimutan sapagkat alam natin ito ay haing lubos na nakalulugod sa Diyos. At higit sa lahat, ito ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya hanggang dito po mga kapatid, ang
aking pong maibabahagi sa inyo. Sa araw na ito, sana po ipagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Tulungan niya tayo sa ating mga pamumuhay na sana tayo ay patuloy na magsikap na gumawa. Hindi lamang para sa material nating pangangailangan, kundi lalo't higit ating matupad ang kanyang mga utos sa bawat isa sa atin. Muli mabati ako ng kapayapaan mula sa ating Amang Diyos at mula sa ating Panginoong Hesus.